Kamang kanita nga bigat, at di kami ako, magdaydayaw kanikat. O Diyos ko, itantan o sa kata na bigat. At ako Diyos, sika ako, di magkanta kada kami, tarabayan na kami ako Diyos na ikaw alitaw. Wala po, idaydayaw, tatalawin unang upat, kasi ka ako Diyos, itimana kadalinan. Then Lord, sika ako, ikay. At dali ko, din namin katama bigat. At nung kita sa ako Diyos, mag-like kami ako Diyos, iti bendición sa tumunggal na sa pagkakali. Ito na, tigit patidawan ko, tinagad si Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hintay nga rin natin magkasat. Pinagsama-sama, purihin natin siya. Pinagsama-sama, awitan natin siya. Parang ang iyong mahal, ilan ating away, lahat ay magsabi Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Parang ang iyong mahal, ilan ating away, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Yes! Lahat ang ilalang, purihin ang loob ay kagalakan. Ikaw, lahat, yes! Ang lahat ang ilalang, purihin ang loob ay kagalakan. Mataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Mataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Nagdapat-dapat sumanap ng papurihan, pasansalamat, kahirapan, mataas-taas ang Diyos. Mataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Mataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Dapat tumanggap ng papurihan, pasansalamat, kahirapan, mataas-taas ang Diyos. Dakilang mataas-taas ang Diyos. Dakilang mataas-taas ang Diyos. Ito kami nagmamarumbaka, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin halika ng iyong mukha. Sumasahol sa iyong Panginoon. At nangin na aing daming dalangin, kami natangsin. Palitan mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong walwal at tiyan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapusπos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan.
iyong Panginoon. At nalipinarin aming dalangin, kami at pagpili. Salat mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanin mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y napuspos ng lubusan, at aming kalangit na ay lumabas. Ang kalangitan, dakilang iyong ngalan. Tutulog sa'yo, pagpapagbaga at susumamo. Lapatin mo, ika'y mamasdan at manikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsintahan. Pag-uri ng sangka ang kariyang ngayon at kailanman. Tutulog sa'yo, pagpapagbaga at susumamo. Lapatin mo, ika'y mamasdan at manikan, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y naging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsintahan. Yan ang walang mga pagurit ang sanggol ng harikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsintahan. Yan ang walang hanggang mga pagurit pagsanggol ang harikaw, ngayon at kailanman. Ang harikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Ang harikaw, Diyos, ngayon at kailanman. I-glorify mo. Salamat pa rin sa pagkakataon na ito. Ay kay masamba na naman ulit namin pa rin. Salamat sa buhay, O Diyos, ng bawat isa sa amin na nandito ngayon. Salamat, Father God, sa pagprotekta sa amin sa pagpunta ngayon dito. Salamat, O Diyos, sa lakas na pinagkaloob mo sa amin ngayong umagang ito. Lord, we thank you, Father God, for this day, O Diyos. Kami po, Father God, ay humihiling nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po patawarin mo, Father God, sa aming mga kasalanan, sa nagdaman po namin, Father God. At sa mga mensahe mo, Father God, na may isi-share ngayong araw na ito, O Diyos. Ito nga ba'y natakbo sa aming puso't isipan, manahan sa aming mga buhay,
Higit sa lahat, masunod ang iyong kalooban, Father. Lord, pangunahan mo nga po kami, Father God, at ang iyong mensahe lamang, O Diyos, ang manahan sa amin. Patuloy ka, Father God, na kumilos sa bawat pagitan namin, Father God. At ikaw nga po may taas ngayong araw na ito, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Nagsabit di ka raw bukod ko. Ayan, so ang topic ko natin ngayong araw na ito is sa Salmo 11 verse 4 to 7. Tapos ang tema natin ay ang pagtitiwala sa Panginoon. So bakit ko nga ba nasabi na yung pagtitiwala sa Panginoon? Ayan, so basahin natin Salmo 11 verse 4. Ang Panginoon ay nasa kanyang templo at nasa langit ang kanyang trono. Tinitignan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. 5. Sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama at siya'y napopuot sa taong malulupit. 6. Pauulanan niya ng lumalagablab na baga at asupre ang masasama at ibibigay niya ang mainit na hangin na papasok sa kanila. 7. Dahil ang Panginoon ay matuwid at iniibig niya ang katuwiran, kaya ang mga namumuhay ng matuwid ay makakalapit sa Kanya. Amen. So, bendisyon ng Diyos sa una at ang alay. So, doon tayo muna sa 4 verse 4. Ang Panginoon ay nasa Kanyang templo at nasa langit ang Kanyang trono. Tinitignan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. So, dito, makikita natin, sinabi niya doon na tinitignan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. Yan. So, ano nga ba yung mga sinisiyasat ng Panginoon sa atin? Unang-una, yung puso natin. Sabi dun sa devotion ko kagabi, walang saysay, lahat ng gawain natin, ito man sa loob ng church, or mga gawain na para sa Diyos, kung yung puso natin is hindi mapagpaimbabaw. Alam niyo po ba yung mapagpaimbabaw? Yun po yung para kang nagkukunwari sa harapan ng Diyos na meron yung time na mainit ka, meron yung time na malamig ka. Pero ang pinaka sa lahat is yung puso mo ay, yung maligamgam. Di ba yung maligamgam? So, yun po yung parang example ng mapagpaimbabaw na tao. So, yung puso po natin is willing sumunod sa Kanya. Ayan. So, yung puso, tinitignan po yan ng Diyos, sinisiyasat po yan ng Diyos. Yung intention ba ng ating puso is pure. And so, kailangan yung intention po natin sa araw-araw is yung sumasalamin sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, yun kanina, sumunod is yung isip natin. Kasi diba ang isip natin is kanyan, prone siya sa makasalanan, di ba? Kasi minsan di ba yung gawain natin, nagsisimula yan sa puso kung ano yung intention natin. Yun din yung iniisip natin kasi doon tayo nagkakasala minsan, nakakita ka lang tikwa ngayon at taman maibagamon, iniisip mo siya na, ay, sipon, ganito. Diba? Pati tayo gawin nga maiwasan na makita tayo. So, yung mata natin, connected siya sa isip, diba? Yung mga gawa natin, connected siya sa isip. So, dati makita tayo, meron tayong ginagawa, lahat yan is iniisip din po natin. Panpanunutan nga aramidin di kastoy.
Pero yung gagawin mo pala is hindi siya nakakalugod sa harapan ng Diyos. So, be mindful. Kasi yun yung practice ko din na ginagawa ngayon na maging mindful ka. Kunwari yung ginawa mo is hindi siya nakakalugod sa Diyos. Sabihin ko sa sarili ko, ay, panyan ah. Kasi meron yung time na talagang matutokso ka, di ba? Hindi na minsan, talagang nga nagkasala talaga ako. So, yun po yung ko, na parang sinadya ko na magkasala. Alam ko kasalanan, pero ginawa ko. Yan. So, lahat yan sinisiyasat ko ng Panginoon. And so number 5 naman, sabi niya, sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama at siya'y napupuot sa taong malulupit. Yan. So, yun yung sabi ko kanina, lahat ng gawain natin, matuwid man o masama, mabuti man or masama, hayag po yan lahat sa Panginoon. Wala po tayong maililihim. Diba, sabi nga nila, ang Diyos, alam kung ilang strand yung buhok mo. Diba? So, wala kang tatago sa Panginoon. So, ultimo yung paghinga natin alam ng Diyos. Kung kailan tayo mabubuhay, kailan tayo mamamatay, alam yan lahat ng Diyos. Kasi naka-program po siya, di ba? Palaging sinasabi ni Pastor Kapag na lahat ng nangyayari dito sa mundo, naka-programa yan sa Diyos. Oo, lahat yan. Walang, tawag doon, yung kunada nga, nairanrana? Diba? Nairanrana ba titawag dyan? Nairanrana. Oo, ay parang kasday. Pero, hindi lahat ng tao alam na naka-program lahat. Diba, sinasabi natin, merong, kapag may nangyaring isang pangyayari, masakit man, masaya man, nakakalungkot man, lahat yan may purpose ang Diyos, kaya siya nangyari. Diba? Kaya siya nakaprogram. Lahat yan connected sa kung anong mangyayari sa'yo in the future. Diba? Hindi yung naiwalang ato. Diba? Nagiging ibagbaga tayo no ka nga nairanra na lang. Basta kasday. Nairanra na lang. Pero lahat po yon is nakaprogram sa ating Panginoon. And so, dapat tayo, pagsikapan po natin na maabot yung katuwiran ng Panginoon at hindi maging masama. Tayo po ay hinahanda na ng Diyos sa kung ano yung plano niya sa mundo. Kaya nga tayo, di ba kahit wala pa naman, hindi pa naman tayo naggagawa ng devotion natin, di ba? Hinahanda tayo ng Diyos sa kung anong mangyayari sa mundo. Kasi, alam niyo po, hindi solusyon ay hindi ka maililigtas ng kasama mo. Yun po ay galing lang po sa sarili mo. So, nasa sayo kung pagsisikapan mo siya na gawin. Na pagsisikapan mo na makaabot sa katuwiran ng Diyos. Pati nga, pag pumunta ka dito sa church, even sa labas, wag mong tignan kung ano yung nasa tao. Wag mong tignan kung ano yung mali sa mga tao, sa paligid mo, sa bahay nyo, sa church nyo. Wag mong tignan lahat ng yon. Ang tignan mo, yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, yun po yung pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Pagtiwala ka sa Panginoon, kasi alam nyo, ako, sa mga experience ko, sa mga past experience ko, ngayon ko lang po natutunan kung paano magtiwala sa Panginoon. Kasi, di ba, ang
ang kalaban natin yung sarili natin, yung alalahanin natin. Tapos, kapag titignan mo kasi yung nangyayari sa mga buhay natin, nakakalungkot, di ba? Nakakaiyak. Parang gusto ko na mag-give up, Lord. Kasi nga, ganito naman yung nangyayari sa buhay ko. Pero, kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Palagi ko kasing sinisiksik sa utak ko na nangyari ang lahat ng ito kasi merong purpose ang Diyos. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala siyang purpose, di ba? Tapos, yun yung sinisiksik ko na lahat ng ito may, ano tawag doon? Yung gagamitin ng Diyos ay gagamitin lahat ng pangyayari sa ating mga buhay, ginagamit din ng Diyos para makarating tayo sa kung saan niya tayo gustong ipunta. Ayan. Oo. Ayan. So, palagi din nating inudugtong ko dun sa sinabi ko kanina na alatag yung sama-sama at saka mabuti, lahat ng itinatanim po natin, yun din po yung aanihin natin. So kung magtatanim tayo para sa ating spiritual na buhay, aani tayo ng spiritual na buhay. So, yung mga magagandang pan ngayon dito sa mundo, this is just a part ng mundo lang din. Hindi mo siya madadala sa langit. Yan. So, kung mag-i-invest ka dito sa mundo, ang i-harvest mo is para lang din sa mundo. Pero kung mag-i-invest ka para sa iyong spiritual life, ayan. So, doon natin pwedeng maabot yung katuwiran ng Panginoon. So, doon tayo, pwede nating maabot yung kaharian ng Diyos in a upper level. So, yun po. Ayan. So, doon naman tayo sa 6. Sabi niya, pauulanan niya ng lumalagablag na baga at asupre ang masasama at ibibigay niya ang mainit na hangin na papasok sa kanila. So, alam niyo po ba yung kwento ni Lot sa lugar ng Sodom? Di ba ang pinarusahan ng Diyos yung mga tao doon sa Sodom at Gomora dahil sila ay masasama, di ba? Dahil yung sobra na silang mga makasalanan. Ayan, so, kung paano nagtiwala si Lot, di ba si Lot, umalis siya sa lugar ng yon, papunta siya sa lugar ng Zior ba yun? Zoar pala. Sorry. Ayan. So, pumunta siya doon kasi lilipulin na siya. So, nagtiwala siya sa Panginoon, umalis siya doon. Kaya, nagtiwala siya na ang Diyos ang bahala sa kanila at hindi sila sasaktan. So, dapat ganun din po tayo, yung buong pagtitiwala sa ating Panginoon. And then, number 7, doon na tayo sa, dahil ang Panginoon ay matuwid at iniibig niya ang katuwiran, kaya ang mga namumuhay ng matuwid ay makakalapit sa Kanya. Yun na po yung pangako ng Panginoon. Yung, ang lahat ng namumuhay ng matuwid ay makakalapit sa Kanya. Yun po yung pangako ng Panginoon, kaya dapat tayo, yung buhay po natin, is nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Turuan po natin na sumunod tayo sa Diyos at hilingin sa Diyos na gabayan tayo. Kasi kapag yung sariling kakayahan lang po natin, wala po tayong magagawa dyan. Kasi ang sarili po natin ay kalaban din po natin. Paano ko po ba nasabing kalaban natin ang sarili natin? Kasi yung sarili natin, kapag tayo po ay nakadepende lang po sa ating mga sarili, pwede tayong mahulog din sa patibong ng makasalanang mundo. Kaya dapat hayaan natin na yung Holy Spirit ng Diyos ang manahan sa atin, manguna sa atin sa bawat araw.
At palagi po tayong manalangin. So, gawin po natin yon kasi gusto po nating makaabot sa harian ng Diyos. Kasi kung tayo po ay namumuhay lang na maligamgam, walang init, walang, di ba sabi nila mas maganda pa yung yung malamig ka kaysa yung maging maligamgam ka. Kaya yun, invest tayo sa ating spiritual life at magtiwala tayo na ang Diyos ang bahala sa atin, sa ating pamumuhay. Kasi, di ba ang purpose ng ating Bible is to tayo po ay magkaroon ng panibagong buhay. Hindi yung literal na buhay na kundi from makasalanan to kalawalhatian. Yan. So, mag-invest po tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi ko sinabing mag-invest tayo ng pera. Hindi mo ganun yun. Hindi mo tayo mag-i-invest ng pera. Kundi mag-i-invest po tayo para mas maging malusog yung ating spiritual life. Diba? Alam niyo po ba yung kwento ni Pastor nun na yung matabang lalaki na naglumbang identi kanal, tapos ngayon, di aniniwan na kat nagputong. Tapos ngayon, kunana ngayon, dati sa bali nga tao, apay ka nata dati aniniwan nga, nakutong, padinaam mo, aniniwan na gayam. So, ganon po. Kaya kailangan pabusugan tayo kay spiritual life tayo. No? Kasi tayo mag-physical life, ganon din po sa ating spiritual life. So, binigay na po sa atin yung mga pwedeng makatulong sa atin to boost our spiritual life. Yung devotion natin, isa din yan, pagbabasa ng Bible, pakikinig, at higit sa lahat, dapat natin isabuhay yung mga nalalaman natin. Kasi kung mananatili lang po itong kaalaman, wala po itong magagawa. Dapat din po natin i-apply sa ating mga sarili para maging food din po ng ating spiritual life. Yan. So, ang word of the day, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Yan. Yun lang po. Okay. And so, tumagat tayo amin garot kahalsata, tayo mag-pray. And so, let's pray. Father God, naghaman kami, O Diyos, sa iyong mga mensahe, Father God, na aming nangunggan, na pag-aralan sa araw na ito, O Diyos. Hinihiling po namin, Father God, na ito po ay itanin mo sa aming puso, manahan sa aming mga buhay, at tulungan mo kami i-apply sa aming mga buhay, Father God. Lord, we thank you, Father God, turuan mo nga po kami na magtiwala sa iyo ng buong-buo at hindi makapag-isip ng pag-aalinlangan sa aming mga puso at isipan mo, Diyos. We pray, Father God, na ituro mo sa amin, Father God, na ito lang po, Father God, yung paghahawakan namin, O Diyos, sa aming pamumuhay ang magtiwala sa iyo, Father God. Salamat, O Diyos, patuloy ka nga po, Father God, na manahan sa aming mga puso. I-bless ang bawat isa sa amin, Father God, pati mga kasamahan namin, O Diyos, na hindi man po nakadalo sa araw na ito. We pray, Father God, na ikaw po, Father God, ang maging manahan din po sa kanilang mga puso, Father God. Hinihiling po namin ang iyong protection sa amin sa pang-araw-araw. At balutin mo nga po, Father God, ng ganun po aming mga buhay, ang aming mga puso at isipan, at makita sa aming buhay ang pagbabago, Father God. Salamat, O Diyos. Sa ito lang po, ipinagkakatiwala ang lahat. In this name we pray. Amen.
Ow! Aray ko napiti ate ka. Pumuhi ko. Hala, tama na tayo may galkahansan. Sila yung nag-permit. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa na sa makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa. Kailan ay hindi mag-iisa. And sino din yung testimony na? Hello, talaga pinatayaan ng bagsa. Dati testimony, patay remark kami ni Jibalay, kapag kami umayak at yung ito yun, tatay ako di sango Jibalay, may kitakli pastor na panila. Ay, may nakilala ko pa nagsangit, nakakay na sister, pag inamot yung umayan. Maparamot agi mong pastor, di nga pa parang, di ang pagpilimungat. Api nga ito dito, umay sa iksublita anak ko. Kapit ang panunutan niya, dahil ditatangyo ko na ako makasanit ha. Nang konak ke pastor, adan ki pagpilimungat kung kinsayak latan konak ke. Ay, sister, umay kanto. Kaputa, ibayag na ditong ito. Ala, sige ka pastor. Adan to para gimong jay sa pakadakpay ko na matang kunwari. Nung amuna plus talaga nga haanda ko nagsubli iti Church of Christ. In may sapay, talaga nagbaso lang kinaapo ni Sibi. Hindi birthday adi kaanak kaking kumarikpay. Talaga nga first time minister nga hindi at lang nga nakaraman ki harap nga nabarutag. Ang ko nga talaga kaya tang pinanulot ko yung Apo Diyos na talaga nga sumisong talaga nga hindi mo talaga na nakangamang sumisong. Ito tayo ng damos. Lara, kung talagang kumakayat yung pili. Kasi hindi na minsan may bagitikas ko. Bakla na sumisong nga nagsangsangit at talaga at pagbabawi at pinaaputa na apay pa na sumisong dito nga banan. Pero kan ibar-barpit ko, nagkanta-kanta, nagsangsangit at kanya tinaybagbaga ko. Pero ang mugmud iti ang amin dagitay. Ngayon ko nakasaapi tulungan na hindi ko kahit ating nga mangyari kanya kung nakagasta. Medyo nagiging tayo natin na aging kitungurod ako yung may anak ko. Agong anak ko nga. Hana agong ito nga niya, naulaw ni nanay. Ngayon talaga kitsip-sip utak iso na, permiti ko silap na. Nung panakya, Apo ko nagsikat imang sarabay kanya kasi pinagawin ko. Kaasi na ako nakaawid at Jibalay, hindi nakadahan at man Jibalayan agit intahak na basta. Talaga nga nagatuti. Nangisip na puli-puli ko siya law-law ko nga basta talaga as in. Ala kalas 12 mo lang tirabin, madila ka mo ulong talaga nga mga talaga timang law-law nga nangisip kanya ko. Apo ko na. Na amok nga at ti demonyo di tilaw-law ko ito tangarabi kat ti dawatit kin ka po na itad mo kanya kaje angel guardian angel ko nga mang kan kadagitang na demonyo di tilaw-law ko kat itad mo ka din Apo Diyos tulungan at maturo ka ron kasi na Apo hindi na ibagat na dyan kasi lang ngayon nagpukaw na dyan ang isip nga tao nga nagkakulog-kulog nga kasi nga at puli-puli ko sa tilaw-law ko. Hindi ko ang pinakaturog ang mutan, ito ba bigatan niya kasi ko. Alas 4 nag-ring ako, nasa nagbasag si Bible, Apo Diyos, pakawanan na iti nagpasulog, ka nasulit sugat. Nagtuloy ulit na ano. Ay, sangsanit ko pura, dito sa anak ko yung sa awan self-serving, hindi mong awan self-serving, nag-devotion, kung kung natatay ko dyan ako. Nung garod ko na, nagpasulog na talaga ito ni Apo.
Ang kaya kung nga maulit na ito nga nangyari kay Berto, first time minister nga iti at lahat nga nabarok tayo. Kat aja iti may iba tatang at agyaman at tinabo iti pinaimbag na. Hindi talaga yung pinaka-dulo ni pagsisisi. And so, yung konsensya, ang binigay yan sa atin ng Diyos, ano, ma-convicted. Tayo pa nagpasulat tayo, diba? And so, yaman kami. Tapos sino pa Nadati ka na. Alak matating nga kundaway nga diamond ti apo ta. Di 29. Nabig ya mami ti birthday na. Pagyaman kami ta na salon na ti suna. Suna ti kagkanay nga. Adala ta kada kami. Uray man mo daduma kadala pati basol nga mapasama. Diyaman kami ti bana. Di na. So, actually, matitay mo talagang maiwasan sa nagpason yung adi garot ko ng tatay nga. Sikapin po natin mali tayo ngayon nga pati kasalanan. Ayan. So, nabay. Angal malita ka kay nga may praise na Pastor Ton. Pero happy birthday. Ay, nagtala tayo. Happy birthday na ang galo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano tawad man ang kan? 51 na eh. Paano lang na? 10, 20, 90, 50, Times. 9 years fight out of senior. Wow, senior citizen. Paano maabot mo 21-20 nga taon ang kan? Ayan, praise God. Thank you. Sino pa yun? Tomato stick na. Awalan sa sumarot ng karon si Pildo. Sinaptiwit mo yun. Pati ang offering nakataw ko ka. Sino offering ka niya? Salat na sige. Aja, hindi ka pa din sa